Itinaboy nila ang naghihingalo kong ina sa malamig na pasilyo habang ang kabit ng asawa ko ay nagpapakasarap sa loob ng espesyal na kwarto dahil lamang sa simpleng pagkahilo. Akala ng aking biyenan, mananatili akong aliping aso na yuyuko sa kanilang kayamanan. Ngunit nang dumating ang pinakamahusay na pangkat ng mga doktor mula sa kalangitan upang iligtas ang aking ina, nagsimula ang kanilang bangungot. Sino nga ba ang ginising nilang halimaw? Tanggalin niyo ang matandang iyan. Sa pribadong kwarto ngayon din dahil sayang lang ang kuryente. Wala namang pambayad ang manugang ko. Ipasok niyo si Clarice. Kailangan ng apo ko ng marangyang pahinga. Ang mga salitang yon ay tumarak sa dibdib ni Isabel. Nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Mahigpit ang hawak sa lalagyan ng mainit na sabaw na buong umaga niyang niluto. Paborito iyon ni Tristan. Umakyat siya sa palapag na ito nang may ngiti sa mga labi sa pag-akalang ligtas na ang kanyang inang si Aling Rosa sa loob ng intensive care unit matapos ang atake sa puso kagabi. Ibinigay niya ang bawat sentimo ng kanyang ipon para rito isinakripisyo ang kanyang sariling kaginhawaan upang masiguro ang kaligtasan ng kaisa-isang pamilyang natitira sa kanya. Sumilip siya sa maliit na siwang ng salamin. Sa halip na ang kanyang ina ang nakahiga sa malambot na kama, nakita niya si Clarice na komportableng nakasandal sa mga unan. Ang kanyang asawang si Tristan ay marahang hinahaplos ang buhok ng babae habang si Doña Martina ay masayang nagbabalat ng mansanas sa gilid. Wala silang bakas ng pag-aalala, tanging kasiyahan sa gitna ng pandaraya. Isang alon ng pagkalito at takot ang gumapang sa sistema ni Isabel nang marinig niya ang tinig ng isang nurse sa kabilang dulo ng pasilyo, nag-uutos na ilipat ang pasyente mula sa kwarto 3 patungo sa charity ward. Ang pasyenteng iyon ay ang kanyang ina. Mabilis na tumalikod si Isabel. Hindi niya alintana ang bigat ng kanyang mga hakbang. Tinakbo niya ang madilim at masikip na pasilyo ng pampublikong ward kung saan amoy gamot at pawis ang paligid. Nang makarating siya sa dulo, nakita niya ang isang lumang kama na itinulak lamang sa gilid ng malamig na pader. Ang kanyang ina ay nangingitim ang mga labi at ang maskara ng oxygen na nagdudugtong sana sa kanyang hininga ay nakasabit na lamang sa gilid ng bakal. Nawalan ng lakas ang mga daliri ni Isabel. Ang hawak niyang lalagyan ng sabaw ay bumagsak sa sahig. Kumalat ang mainit na likido at basag na salamin sa kanyang mga paanan, ngunit hindi niya naramdaman ang paso. Namamanhid ang kanyang buong katawan. Parang may malakas na kamay na pumipigas sa kanyang lalamunan, pumipigil sa anumang boses na nais kumawala sa kanyang dibdib. Lumuhod siya, nanginginig ang mga kamay habang sinusubukang ibalik ang maskara sa mukha ng kanyang ina na dahan-dahang nawawalan ng malay. Ang bawat paghihingalo ni Aling Rosa ay parang patalim na humihiwa sa kaluluwa ng kanyang anak. Lumapit ang mabibigat na yabag ng sapatos mula sa kanyang likuran. Dumating si Tristan, ngunit hindi para tulungan siya. Ang mukha ng kanyang asawa ay nakakunot-puno ng pagkadismaya at inis. Huwag kang ngang gumawa ng eskandalo rito, Isabel. Konting hilo lang ang naramdaman ni Clarice dahil sa pagbubuntis. Intindihin mo naman ang sitwasyon dahil anak ko ang dinadala niya. Masyado kang madrama. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Isabel ang lalaking minsan niyang tinawag na tagapagligtas at minahal ng buong tapat. Kasabay ng malamig na titig ni Tristan, isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog mula sa makina ng ospital ang pumunit sa katahimikan, hudyat na tuluyan nang nawala ang pulso ng kanyang ina. Sumigaw si Isabel ng tulong, nagmamakaawa sa mga doktor na binayaran ni Doña Martina, ngunit tinalikuran lamang siya ng mga ito at naglakad palayo. Sa gitna ng kanyang pagluhod at pagluha, isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang nakatayo sa madilim na bahagi ng pasilyo, tahimik na nakamasid sa kanyang pagkadurog. Hanggang kailan niya hahayaang tapakan ng mga taong ito ang huling natitirang piraso
ng kanyang pagkatao ni Santo Timbo. Patuloy na umuukit sa isipan ni Isabel ang walang patid na pahiwatig ng makina na nagsasabing bumitaw na sa buhay ang kanyang ina. Wala siyang inaksayang sandali at buong lakas na idiniin ang kanyang mga nanginginig na palad sa dibdib ni Aling Rosa, umaasang maibabalik ang pintig ng pusong kaisa-isang nagmamahal sa kanya ng totoo. Binalot ng malamig na pawis ang kanyang noo habang walang tigil ang pag-agos ng masaganang luha sa kanyang mga pisngi. Ang bawat pagdiin niya ay may kasamang tahimik na panalangin, ngunit ang paligid ay nanatiling bingi sa kanyang paghihinagpis. Mula sa kanyang likuran, pumailan lang ang tinig ni Doña Martina, puno ng pagmamataas at kawalan ng awa. Tanggapin mo na lang, Isabel. Ganyan talaga, kapag mahirap hindi lahat ng sakit ay nadadaan sa panalangin, kaya matuto kang lumugar at tanggapin ang kapalaran ng mga walang pambayad. Natigil ang mga kamay ni Isabel. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng madilim na pasilyo. Nawala ang panginginig ng kanyang mga balikat at ang pagpatak ng kanyang mga luha ay biglang natuyo na palitan ng isang nakakapasong lamig sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong yon namatay ang Isabel, na sunod-sunuran ng Isabel na laging nakayuko dahil sa utang na loob at takot na mawalan ng pamilya. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi na tiningnan ang inaakalang asawa at kinuha ang isang lumang telepono mula sa kanyang bulsa. Pinindot niya ang isang numero na 5 taon niyang ibinaon sa limot upang protektahan ang pamilyang inakala niyang totoo. Nang sumagot ang kabilang linya, 3 maiikling pangungusap lamang ang namutawi sa kanyang mga labi, ngunit may taglay itong bigat ng 1,000 banta. Code Red, Valenza Protocol. Ngayon na. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tristan habang pinagmamasdan ang asawang tila nawawala na sa sariling katinuan. Umiling siya at nagsalita na may halong pandidiri. Babe, sino ba yang tinatawagan mo? Nababaliw ka na ba dahil sa desperasyon? Subalit hindi sumagot si Isabel. Nanatili lamang siyang nakatayo at nakatingin sa kawalan ng may hindi matibag na paninindigan. Makalipas lamang ang 5 minuto, isang malakas na panginginig ang yumanig sa buong gusali ng ospital. Ang mga bintana sa pasilyo ay nakaramdam ng matinding puwersa mula sa labas dulot ng isang dambuhalang sasakyang panghimpapawid na lumapag mismo sa itaas ng gusali. Bumukas ang malalaking pinto ng emergency ward at pumasok ang isang hanay ng mga lalaking nakasuot ng malilinis na puting uniforme, bit-bit, ang mga pinakamodernong kagamitang medikal. Pinangungunahan sila ng isang pamilyar na figura, isang lalaking may matipunong pangangatawan at nagtataglay ng kalmado ngunit makapangyarihang presensya. Si Dr. Gabriel. Walang anumang pag-aalinlangan nilang hinawi ang mga tiwaling doktor ni Doña Martina na nagtangkang humarang sa kanilang daan. Inilipat nila si Aling Rosa sa isang makabagong higaan at mabilis na kinabit ang mga suportang magbabalik sa kanyang hininga. Nang magtangkang magreklamo ang direktor ng ospital dahil sa panghihimasok tahimik na naglabas si Gabriel ng isang itim na card. Sa isang sulyap lamang sa sagisag na nakaukit dito, namutla ang direktor at kusa itong umatras ng may labis na paggalang. Bago tuluyang sumunod sa pangkat ng mga doktor, huminto si Gabriel sa harap ni Isabel. Ang malamig at matapang na anyo ng babae ay bahagyang lumambot nang magtama ang kanilang mga paningin. Kinuha ni Gabriel ang kanyang malinis na panyo at buong pag-iingat na pinunasan ang mantsa ng luha at dumi sa pisngi ni Isabel. Ang kanyang sentimiento ay puno ng pag-iingat at respeto, isang uri ng pag-aalaga na hindi kailanman pinaramdam ni Tristan sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay lumingon si Gabriel kay Isabel, tahimik na binitawan ang mga salitang magpapabago sa ikot ng kanilang mundo, habang nakatitig sa kanila ang naguguluhang si Tristan. Handa ka na bang umuwi at bawiin ang trono mo, Senyorita Isabel? Ang salitang senyorita
ay tila isang matandang awit na matagal nang ibinaon ni Isabel sa limot. Ngunit ngayon ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang kamalayan habang iniiwan niya ang gusaling iyon. Ligtas na ang kanyang ina sa isang marangya at pribadong pasilidad ng mga Balensa na papalibutan ng mga espesyalistang hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng mga alengkar. Sa pagkawala ng kanyang pinakamalaking takot, nawala rin ang lahat ng kadenang pumipigil sa kanya. Umuwi si Isabel sa mansyon ng mga alengkar upang kunin ang mga huling piraso ng kanyang nakaraan. Ang kabuuan ng bahay ay nagpapahiwatig ng yaman na ipinagmamalaki ng kanyang biyenan, ngunit para kay Isabel, isa lamang itong malamig na hawla kung saan unti-unting pinatay ang kanyang mga pangarap at pagkatao. Habang tahimik na nag-iimpake ng kanyang mga simpleng damit, nakita niya ang isang lumang kwaderno sa ibabaw ng mesa ng kanyang biyenan. Nang buklatin niya ito, bumungad sa kanya ang mahabang listahan ng mga resibo at panggagastos. Ito ang mga perang ginamit umano para sa kanyang ina, mga huwad na utang na loob na walang awang isinumbat ni Doña Martina sa kanya sa loob ng 5 taon upang gawin siyang sunod-sunuran. Ibinaba ni Isabel ang kwaderno at matagal na tinitigan ng kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay magaspang puno ng mga kalyo dulot ng walang katapusang paglalaba ng mga mamahaling damit ng kanyang biyenan at araw-araw na pagkayod sa kusina upang maging karapat-dapat sa pamilyang ito. Isang malalim na pait ang bumalot sa kanyang dibdib, subalit kasabay nito ay ang tuluyang pagkawala ng anumang natitirang bigat sa kanyang puso. Nangako siya sa sarili habang pinagmamasdan ang sariling mga palad na hindi na siya muling magiging alipin ng sinuman. Nang buksan niya ang huling lalagyan sa aparador ni Tristan upang kunin ang kanyang pasaporte, may isang asul na folder na nakapukaw sa kanyang pansin. Maingat niya itong kinuha at binasa ang mga dokumentong nasa loob. Naglalaman ito ng mga lihim na transaksyon at malalaking halaga na patuloy na kinukuha at inililipat mula sa pondo ng ospital na pinagtatrabahuan ng kanyang asawa. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isipan ni Isabel kung ano ang ginagawa ni Tristan sa pera ng institusyong alam ng lahat na nag-aagaw buhay ngayon sa pananalapi. Walang ingay niyang itinago ang dokumento sa kanyang bag, isang tahimik na sandata para sa paparating na unos. Bumukas ng maluwang ang pinto ng kwarto. Pumasok si Tristan gusot ang damit, ngunit bitbit pa rin ang kanyang kayabangan na tila walang nangyari. Ang mga hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Babe, nandito ka lang pala. Bumalik ka sa ospital ngayon din. Mag-sorry ka kay Mama at kay Clarice dahil sa ginawa mong iskandalo kanina. Baka mapatawad ka pa namin at hindi ko ituloy ang paghihiwalay natin kung aayusin mo ang ugali mo. Tiningnan siya ni Isabel nang walang kahit anong emosyon. Hindi na siya umiiyak at wala na rin ang takot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinubad ang manipis na singsing sa kanyang daliri, isang huwad na alahas na binili ni Tristan mula sa isang murang sanglaan, ngunit ipinagmalaki nitong galing sa ibang bansa noong sila ay ikasal. Hinayaan niya itong mahulog sa loob ng basurahan, tinalikuran ang lalaking inakala niyang magiging kakampi niya sa buhay. Bago pa man makapagsalita ang kanyang asawa, dahil sa pagkagulat humarang sa pintuan si Doña Martina. Ang mukha ng matanda ay namumula sa matinding galit. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakaduro ang hintuturo kay Isabel. Umalis ka sa pamamahay ko ngayon din at sisiguraduhin kong mamamatay kayo ng nanay mong patay gutom sa labas dahil wala na kayong makakain. Isang malamig at kalmadong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Binitbit niya ang kanyang bag at tinitigan ang matanda ng tuwid sa mga mata. Tuluyang tinanggal ang anumang bahid ng paggalang na matagal niyang iginawad dito. Tingnan natin kung sino ang mamatay sa gutom, Martina. Ang matataas na kisaming yari sa salamin
at mga nagkikislapang ilaw ng Valenza Tower ay tila yumayakap pabalik sa nag-iisang tagapagmana ng kanilang imperyo. Sa loob ng pinakamataas na palapag ng gusali tahimik na hinubad ni Isabel ang mga kupas at murang damit na naging baluti niya sa nakalipas na 5 taon ng pagtitiis. Ipinalit niya rito ang isang eleganteng puting kasuotan na yari sa pinakamataas na kalidad ng tela. Habang isinusuot niya ang panibagong anyo, tila tuluyan na ring nahuhubad ang mga pasakit at pang-aalipin ng pamilya Alengcar. Sa pagbukas ng malaking pintuan ng tanggapan, sumalubong sa kanya ang mainit na yakap ng kanyang lolo, ang pinakamataas na pinuno ng pamilyang Valenza. Wala itong sinabing anumang panunumbat tungkol sa kanyang paglayo noon, kundi isang masaganang pagluha ng kaluwagan habang formal na ibinabalik sa kanyang mga palad ang buong pamamahala ng kanilang malawak na negosyo sa medisina. Sa kabilang bahagi ng lungsod, isang marangyang pagdiriwang ang nagaganap sa loob ng isang kilalang restaurant. Walang kamalay-malay sina Tristan at Clarice na ang mundong pinapangarap nila ay unti-unti nang gumuguho. Hawak ng asawa ni Isabel ang isang baso ng mamahaling alak habang mayabang na nakikipag-usap sa kanyang kabit. Ginamit ni Tristan ang mga ninakaw na pondo mula sa pinapasukang ospital, ang parehong institusyon na nagtapon sa ina ni Isabel upang bumili ng malaking bahagi ng shares nito. Cheers to our new life, babe. Board member na ako ngayon ng ospital at hindi na tayo kailanman yuyuko kanino man, lalo na sa babaeng yon at sa nanay niyang walang kwenta. Isang halakhak ng tagumpay ang namutawi kay Clarice habang ipinagmamalaki ang kanyang tiyan. Patuloy silang nagpapakalunod sa ilusyon ng kapangyarihan at kasakiman, hindi alam na ang pag-aaring ipinagmamalaki nila ay itinayo mula sa magnanakaw na pundasyon na madali ring babagsak sa tamang panahon. Samantala, sa loob ng malawak na opisina ng chairwoman, nakatayo si Isabel sa harap ng malaking bintana habang pinagmamasdan ang buong syudad na unti-unting nilalamon ng gabi. Ang pagpasok ng isang pamilyar na presensya ay sinamahan ng nakakapasong halimuyak ng chamomile tea. Tahimik na inilapag ni Gabriel ang mainit na tasa sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang inuuhaw ng kaluluwa ni Isabel. Lumapit ang babae sa mesa at ibinaling ang paningin sa isang lumang kahon ng alahas na naglalaman ng kwintas na brilyante ng mga Valenza, ang pinakamataas na simbolo ng kanilang pamilya. Nanginginig ang kanyang mga magaspang na daliri. Nag-aalinlangang hawakan ang labis na karangyaan dahil pakiramdam niya ay hindi na siya karapat-dapat sa anumang magandang bagay matapos ang mga dinanas na pagdurusa. Bago pa man niya ibaba ang kanyang kamay, marahang kinuha ni Gabriel ang kwintas. Umikot ang lalaki sa kanyang likuran. Ang init ng presensya nito ay nagdulot ng isang banayad na panginginig sa balikat ni Isabel. Buong pag-iingat na ikinawit ni Gabriel ang malamig na alahas sa leeg ng babae. Ang mga daliri nito ay bahagyang dumampi sa kanyang balat, nag-iiwan ng isang uri ng kalinga na nagpapahilom sa kanyang mga nakatagong sugat. Yumuko si Gabriel at bumulong ng may buong katapatan at paggalang. Hindi mo kailangang magtago sa dilim, Isabel. Bagay sa iyo ang liwanag. Napapikit si Isabel habang isang patak ng luha ang dahan-dahang naglandas sa kanyang pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pasasalamat na may isang taong nakakita sa kanyang halaga noong mga panahong tinitingnan niya ang kanyang sarili bilang isang basahan. Ang tahimik nilang sandali ay naputol lamang nang pumasok ang punong abogado ng mga Valenza, bit-bit ang isang makapal na dokumento. Nang ilapag ito sa mesa, napansin ni Isabel na naglalaman na ito ng kumpletong detalye tungkol sa mga pekeng account ni Tristan at ang eksaktong halaga ng mga ninakaw nito. Isang malaking katanungan ang bumalot sa kanyang isipan kung paano nalaman
At naihanda agad ni Gabriel ang lahat ng ebidensyang ito kahit hindi pa niya ibinibigay ang folder na nakuha niya sa mansyon ng mga alengkar. Gaano katagal na ba siyang pinagmamasdan at pinoprotektahan ng lalaking ito mula sa malayo? Ngunit pansamantala niyang isinantabi ang katanungang iyon at itinuon ang atensyon sa huling pahina ng dokumento. Kinuha ni Isabel ang gintong ballpen. Ang bawat pagdampi ng tinta sa makapal na papel ay sumisimbolo sa isang pagbawi ng katarungan. Sa isang mabilis na kumpas ng kanyang kamay, formal niyang binili ang 80% ng ospital na pinagmamalaki ni Tristan. Ang kaharian ng mga taong umapak sa kanyang pagkatao ay opisyal ng pag-aari niya. Ang kanyang lagda ang magiging hudyat ng kanilang katapusan. Ang malawak na bulwagan ng ospital ay binalot ng nakakapasong liwanag at labis na karangyaan para sa formal na pagtitipon ng mga bagong miyembro ng lupon. Bawat sulok ay napupuno ng mga taong nagtatago sa likod ng mamahaling kasuotan at matatamis na ngiti. Pumasok si Doña Martina na animoy isang reyna, balot ang leeg at mga braso ng makakapal na ginto at perlas na inutang lamang niya ng palihim upang mapanatili ang ilusyon ng kanilang yaman. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Clarice, suot ang isang hapit na bestida na sadyang idinisenyo upang ipagmalaki ang kanyang sinapupunan. Buong kayabangan itong nakikipagpalitan ng mga papuri sa mga asawa ng mga sikat na doktor, tila nakalimutan na ang marangyang buhay na tinatamasa niya ay nagmula sa paninira at pagnanakaw ng pamilya. Iba, umakyat si Tristan sa gitna ng entablado upang magbigay ng mensahe. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa habang iginagala ang paningin sa mga taong pumapalakpak sa kanya. Ginamit niya ang pagkakataong iyon upang magpakitang gilas nagbabalat kayo bilang isang lalaking may ginintuang puso. Good evening everyone. As a new board member, priority ko ang kapakanan ng mga pasyente natin. In fact, nag-donate ako ng malaking halaga para sa charity ward natin kahapon. We need to take care of the poor and the helpless dahil yan ang tunay na misyon ng ospital na ito. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Tristan ay parang lason na sumisira sa hangin. Ang charity ward na kanyang ipinagmamalaki ay ang parehong madilim at malamig na pasilyo kung saan walang awa nilang itinapon ang naghihingalong ina ni Isabel upang mamatay. Ngunit sa bulwagang ito, siya ay tinitingala bilang isang bayani. Pagkatapos ng kanyang mensahe, bumaba si Tristan at sinalubong ng mahigpit na yakap ng kanyang ina. Hinawakan ni Doña Martina ang braso ng anak at lumapit sa taingan nito upang magbigay ng mahigpit na utos. Siguraduhin mong mapapansin ka ng bagong chairwoman mamaya, Tristan. Siya ang bumili ng 8% ng ospital na ito. Sipsipin mo kung kailangan. Kapag nakuha natin ang pabor niya, wala nang makakapigil sa pagyaman ng pamilya natin. Upang paghandaan ang pagdating ng pinakamahalagang panauhin, buong pagmamalaking inayos ni Doña Martina, ang kanyang mabigat na kwintas, itinataas ang kanyang baba at inihahanda ang sarili na yumuko at magbigay pugay sa bagong bilyonaryo na mag-aangat sa kanilang katayuan. Sa mga sandaling iyon, ang buong bulwagan ay napuno ng pananabik at bulong-bulungan tungkol sa misteryosong babaeng nagmamay-ari ng halos buong institusyon. Unti-unting pinatay ang mga ilaw sa paligid, iniiwan ang nag-iisang maliwanag na sinag na nakatutok sa gitna ng entablado. Isang lalaking tagapagdaloy ng palatuntunan ang tumayo sa harapan. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng matinding paggalang habang inihahayag ang pangalan na magpapabago sa buhay ng lahat ng naroroon. Ladies and gentlemen, please welcome the new majority owner and chairwoman of this institution, Miss Isabel Valenza. Kasabay ng pagbanggit sa pangalang yon, bumukas ng maluwang ang dalawang malalaking pintuan na yari sa mabigat na kahoy. Tumigil ang paghinga ng buong madla. Sa pagpasok ng liwanag mula sa pasilyo, lumitaw ang isang babaeng nakasuot
ng eleganteng puting kasuotan, naglalakad ng may malamig at makapangyarihang tindig. Sa kanyang likuran ay nakasunod ang isang matipunong abogado na may bitbit na isang itim na lalagyan ng mga dokumento, isang kahon na nagkukubli ng mga lihim na wawasak sa pamilyang nasa harap nila. Nanlaki ang mga mata ni Tristan. Pakiramdam niya ay biglang hinigop ang lahat ng hangin sa kanyang mga baga. Nabitawan ni Doña Martina ang hawak na inumin. Bumagsak ang baso mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, nagkadurog-durog ang manipis na kristal sa ibabaw ng malamig na marmol habang nakatitig sa babaeng ilang araw pa lamang ang nakalipas ay tinawag niyang patay gutom. Ang babaeng buong buhay nilang inalipin at inabuso ay naglalakad ngayon patungo sa entablado upang angkinin ang kahariang akala nila ay sa kanila. Isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa pamilya Alencar habang pinagmamasdan nila ang bawat hakbang ng babaeng matagal nilang inalipin. Umakyat si Isabel sa entablado nang may yelo sa kanyang mga paningin. Wala na ang asawang nakayuko at laging humihingi ng tawad dahil ang nakatayo sa kanilang harapan ngayon ay ang tunay na tagapagmana ng imperyong medikal na kanilang kinatatayuan. Kinuha ni Isabel ang mikropono. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit nagtataglay ng talim na kayang humiwa sa anumang pagbabalatkayo ng mga taong sumira sa kanyang ina. "You are standing in my hospital, Mr. Alencar." Pilit na lumapit si Tristan ang kanyang muka, ay pinilit na ngumiti sa kabila ng pamumutla ng kanyang mga labi. Ginamit niya ang lumang taktika ng panlilinlang umaasang madadaan niya sa matatamis na salita at manipulasyon ang sitwasyon tulad ng ginagawa niya noon. "Babe, ikaw ba talaga yan? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Mag-asawa tayo. Isabel, dapat nagtutulungan tayo at hindi nagkakagulo ng ganito sa harap ng maraming tao." Hindi gumalaw si Isabel. Isang senyas lamang ng kanyang kamay ang naging hudyat upang humakbang ang kanyang abogado patungo sa unahan. Mula sa itim na lalagyan, inilabas nito ang makakapal na dokumento at inihayag sa buong madla ang katotohanan. Ang unang hawak nito ay ang formal na papeles ng pagpapawalang bisa ng kanilang kasal at ang kasunod ay ang masusing imbestigasyon na naglalaman ng mga malinaw na patunay ng malawakang pagnanakaw ni Tristan sa pondo ng ospital. Ang mga panauhin na kanina ay nakatingala kay Tristan nang may paghanga ay unti-unting napalitan ng pandidiri at malalim na paghuhusga. Binaling ni Isabel ang kanyang paningin sa isang lalaking nagtatago sa likuran ng mga upuan. Ito ang doktor na inutusan ng kanyang biyenan na walang awang magtanggal ng maskara ng oxygen ng kanyang ina sa gitna ng malamig na pasilyo. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang bagong may-ari, iniutos niya sa mga gwardiya na palayasin ang lalaking iyon. Sa harap ng karamihan, formal niyang inihayag ang pagbawi sa lisensya nito sa pagiging manggagamot dahil sa matinding paglabag sa sinumpaang tungkulin na magligtas ng buhay. Ang bawat hakbang ng katarungan ay parang malamig na tubig na naghuhugas sa mga sugat ng nakaraan sa puso ni Isabel. Nagsimulang umiyak ng malakas si Clarice, pilit na hinahawakan ng kanyang tiyan upang makuha ang awa ng mga tao. Umarte siya bilang isang inaping buntis na biktima ng isang mapagmataas na bilyonaryo. Ngunit walang sino man ang nagabala pang tumulong sa kanya nang pumasok ang mga unipormadong pulis sa bulwagan. Walang pag-aalinlangang nilapitan nila si Tristan at inihayag ang pag-aresto rito dahil sa patong-patong na kaso ng pandaraya sa korporasyon. Sa sandaling ikinawit ang malamig na bakal sa mga pulso ni Tristan, isang matinding panginginig ang yumanig sa mga tuhod ni Doña Martina. Ang matandang babaeng laging nakataas ang noo ay halos bumagsak sa sahig na walan ng kulay ang muka at walang lakas
na pinagmamasdan ang pagguho ng kinabukasan ng kanyang paboritong anak. Sa kabilang panig ng silid, tahimik na nakatayo si Gabriel sa isang madilim na sulok. Isang banayad at puno ng pagmamalaking ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi habang pinapanood ang babaeng minamahal niyang muling bumangon mula sa sarili nitong mga abo at ipinaglaban ang sariling halaga. Nang sa pilitang inilalabas ng mga pulis si Tristan mula sa pagtitipon, nagpumiglas ito at lumingon kay Isabel nang may nanlilisik na mga mata. "Hindi pa tayo tapos, Isabel. Sisirain ko ang pangalan mo sa media at ipapakita ko sa buong bansa kung gaano kakasama." Ang mapait na sigaw ni Tristan at ang banta ng malawakang paninira ay nanatiling nakalutang sa hangin ng bulwagan, nag-iiwan ng isang bagong anino ng panganib sa bagong simula na pilit itinatayo ni Isabel. Ang banta ng paninira ay hindi lamang nanatili sa mga salitang isinigaw ni Tristan bago siya isakay sa sasakyan ng mga pulis. Kinabukasan, isang mapanlinlang na video ang kumalat sa buong internet at naging usap-usapan ng buong bayan. Makikita rito si Clarice na patuloy sa pagluha, pilit na ginagawang kaawa-awa ang sarili at ipinagmamalaki ang kanyang malaking tiyan. Sa kanyang ginawang kwento, siya ay isang inosenteng ina na walang awang inagawan ng asawa ng isang mapagmataas at walang pusong bilyonaryo na ginamit ang yaman upang apihin ang kanyang walang malay na anak. Ang kasinungalingang ito ay naging mabilis na lason sa isipan ng mga taong hindi alam ang buong katotohanan. Habang abala ang pamilya Alencar sa paggamit ng media, sumugod si Doña Martina sa marangyang pasilidad ng mga Balensa. Ang kanyang intensyon ay malinaw, gagamitin niya ang natitirang ugnayan at ang matagal nang ipinamumukhang utang na loob ng ina ni Isabel upang manipulahin itong pilitin ng anak na iurong ang kaso laban kay Tristan. Subalit bago pa man siya makatuntong sa pinto ng silid, humarang ang matipunong bulto ni Gabriel. Ang anyo ng lalaki ay kalmado, ngunit nagtataglay ng isang nakakatakot na awtoridad na hindi maaaring suwayin. Walang kahit anong emosyon sa mukha ni Gabriel nang ibaling niya ang kanyang paningin kay Doña Martina at sa isang napakababa at malamig na tinig ay pinaalis niya ang matanda. Tinitiyak na walang kahit anong dumi na makakalapit upang saktan muli ang pamilyang kanyang pinoprotektahan. Nasa loob ng kanyang tahimik na silid, si Isabel nakatitig sa malamig na liwanag ng kanyang telepono habang pinapanood ang walang katapusang pagdagsa ng mga mapanirang komento mula sa mga taong hindi siya kilala. Isang malalim at nakakapagod na buntong hininga ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang matinding pagkapagod sa labis na dumi ng pag-uugali ng mga taong minsan niyang tinuring na kapamilya at binigyan ng walang hanggang pagmamahal. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak dulot ng bigat ng nakaraan na patuloy siyang hinahabol. Napansin ng kanyang ina ang pagiging tahimik ng anak. Dahan-dahang lumapit si Aling Rosa at ipinalupot ang kanyang mahihinang mga bisig sa balikat ni Isabel. Ang yakap ng isang ina ay palaging nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan upang magbigay ginhawa sa gitna ng unos. Itinapat ni Aling Rosa ang kanyang mukha sa pisngi ni Isabel at nagbitiw ng mga salitang pumawi sa anumang natitirang pangamba sa puso ng anak. "Wala tayong utang sa kanila, anak. Ibinigay mo na ang lahat sa kanila. Huwag mong hayaang ang kasinungalingan nila ang magdikta ng halaga mo bilang isang tao." Ang tahimik na sandali ng mag-ina ay unti-unting pinawi ng masalimuot na katanungan kung paano lilinisin ni Isabel ang kanyang pangalan nang hindi nagmumukhang kontrabida sa paningin ng malawak na publiko na madaling maniwala sa luha ng isang nag-aangking biktima. Bago pa man makapag-isip ng malinaw na hakbang si Isabel, isang grupo ng mga bayarang tao ni Tristan ang nagsimulang magtipon sa labas ng gusali ng Balensa Tower. Ang galit ng mga nalinlang na tao ay umabot sa sukdulan
At habang nakamasid si Isabel, mula sa mataas na palapag, isang matigas na bato ang mabilis na tumama at bumasag sa makapal na salamin ng kanyang sasakyang nakaparada sa ibaba. Ang mga bitak sa salamin ay tila sumisimbolo sa pagkasira ng katahimikan na pilit niyang pinangangalagaan, nagdadala ng babala na ang laban ay hindi pa tuluyang natatapos. Ang patuloy na pagtama ng mga matitigas na bagay sa salamin ng sasakyan ay nagdulot ng malalim na takot sa dibdib ni Isabel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakaupo sa loob, hindi alam kung paano tatakasan ang puot ng mga taong nalinlang ng kasinungalingan. Bago pa man tuluyang bumigay ang salamin, mabilis na bumukas ang pinto sa kabilang bahagi ng sasakyan. Isang matipunong bulto ang pumasok at agad na ginamit ang sariling katawan upang harangan si Isabel mula sa panganib. Ang pamilyar na amoy ng malinis na kape at pino na pabango ay nagpakalma sa kanyang nagwawalang sistema. Walang sinayang na sandali si Gabriel. Mabilis niyang pinaandar ang makina at inilayo ang sasakyan mula sa nagkakagulong pulutong ng mga bayarang tao. Dinala niya si Isabel sa kanyang pribadong tahanan na malayo sa ingay ng lungsod. Nang makapasok sila sa loob, tila bumagsak ang lahat ng pader na pilit itinatayo ni Isabel. Ang matinding pagod at bigat ng dibdib ay unti-unting kumawala sa anyo ng masaganang pagluha. Hindi siya humagulgol, ngunit ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha ay sapat na upang ipakita ang lalim ng kanyang pagdurusa. Pinaupo siya ni Gabriel sa malambot na sofa. Kumuha ang lalaki ng isang malinis at mainit na tuwalya. Sa halip na magtanong o magbigay ng opinyon, marahan niyang pinunasan ang mga hibla ng buhok ni Isabel na nabasa ng malamig na pawis at ulan sa labas. Ang bawat pagdampi ng mga daliri ni Gabriel ay may kasamang matinding pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, hinayaan ni Isabel ang sarili na maging mahina. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa malapad na balikat ni Gabriel. Wala itong halong malisya, kundi isang dalisay na pakiramdam ng kaligtasan at paggalang na matagal na niyang pinapangarap. Pinikit ni Isabel ang kanyang mga mata habang binabalot sila ng tahimik na kalinga. Kinaumagahan humarap si Isabel sa isang malaking pagtitipon ng mga mamamahayag upang tapusin ang palabas ng pamilya Alencar. Hindi siya gumamit ng mga salitang puno ng galit. Sa halip, inilabas ng kanyang mga abogado ang buo at walang bawas na kuha mula sa mga kamera ng ospital noong gabing muntik nang mamatay ang kanyang ina. Ipinakita sa malaking screen ang walang awang pagtulak ng mga tiwaling doktor sa naghihingalong si Aling Rosa palabas ng pribadong silid. Kasunod nito ay ang nakakadurog na tagpo sa loob ng marangyang kwarto kung saan makikita sina Tristan at Clarice na masayang nagtatawanan at kumakain ng prutas habang nag-aagaw buhay ang ina ni Isabel sa malamig na pasilyo. Ang mga mamamahayag na kanina ay handang manghusga kay Isabel ay biglang nabalot ng panlulumo at pagkabigla. Ang katotohanan ay malinaw na gumuhit sa kanilang mga paningin. Bumaliktad ang galit ng buong bansa at ang mga huwad na luha ni Clarice sa video ay naging patunay lamang ng kanilang kasamaan at kawalan ng kaluluwa. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nakaupo si Isabel ng tuwid at kalmado. Ngunit sa ilalim ng mahabang mesa, ang kanyang kamay ay nanginginig sa labis na tensyon. Walang anumang pasabi na ramdaman niya ang maiinit na daliri ni Gabriel na pumulupot sa kanyang palad. Mahigpit at nagbibigay ng walang hanggang lakas, isang tahimik na pangako na hindi na siya kailanman lalaban ng mag-isa. Matapos ang pagtitipon, isang mensahe ang lumitaw sa telepono ni Isabel mula sa isang hindi kilalang numero. Ngunit pamilyar ang paraan ng pananalita na nagsasabing may hawak itong huling baraha na wawasak sa natitirang yugto ng kanilang nakaraan. Nang bumaba si Isabel patungo sa madilim na bahagi ng paradahan ng gusali upang umuwi, napansin niya ang isang nakayukong anino na naghihintay
sa gilid ng isang haligi. Ito ay si Tristan, nakalaya pansamantala dahil sa piyansa at ang mukha nito ay sinasalamin ang desperasyon ng isang taong nawalan ng lahat. Hindi ang pisikal na presensya ng lalaki ang nagpabigat sa paghinga ni Isabel, kundi ang multo ng 5 taong panlilinlang na muling humaharap sa kanya. Nakatitig siya sa anino-nano ng kanyang nakaraan habang isang mabigat na tanong ang patuloy na sumusugat sa kanyang isipan, hanggang kailan susubukan ng tadhana ang kakayahan niyang magpatawad bago tuluyang kainin ng galit ang kanyang naghihilom na puso. Sa madilim at tila walang katapusang espasyo ng paradahan, ang bawat hakbang ni Isabel ay sinasabayan ng mabigat na pintig ng kanyang puso. Ang amoy ng lumang semento at usok ay tila lalong nagpabigat sa hanging kanyang hininga. Sa likod ng isang malaking haligi, dahan-dahang lumitaw ang anino ni Tristan. Ang dati nitong makisig at kagalang-galang na anyo ay naglaho na pinalitan ng isang lalaking may gusot na damit, magulo ang buhok at mga matang puno ng desperasyon at pait. Sa sandaling makita niya si Isabel, mabilis itong humakbang. Patungo sa kanya, ang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na muling makuha ang kontrol na matagal na niyang naiwala. Isabel, mag-usap tayo. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito. Sigaw ni Tristan, ang kanyang tinig ay bahasag at puno ng maling akala. Sinubukan niyang abutin ang braso ni Isabel, isang marahas na pagtatangka na muling iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri ni Tristan, sa balat ni Isabel isang matipunong bulto ang mabilis na humarang sa pagitan nila. Sa isang mabilis at kontroladong pag-ikot ng katawan, pinilipit ni Gabriel ang braso ni Tristan at idiniin ito sa malamig at matigas na ibabaw ng sasakyan. Walang anumang ingay ng labanan, tanging ang mabigat na paghinga ni Tristan at ang hindi matitinag na awtoridad sa bawat kilos ni Gabriel. Ang lalaking laging nasa tabi ni Isabel ay hindi gumamit ng labis na dahas, kundi isang tahimik na lakas na nagpapakita na ang panahong maaari nilang saktan si Isabel ay tapos na. Humarap si Isabel kay Tristan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang uri ng lamig na tanging ang matinding sakit lamang ang makakapagbigay. Tinitigan niya ang lalaking 5 taon niyang pinaglingkuran, ang lalaking inakala niyang magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa. Sa mga sandaling iyon, muling sinubukan ni Tristan ang kanyang nakasanayang sining ng panlilinlang at pagpapasa ng sisi sa iba. Bakit mo ba ginagawa ito, Isabel? I thought you loved me. I committed those mistakes because of the pressure, kasalanan ni Mama. Yon. She forced me to take the money. At si Clarice, she manipulated me. Biktima lang din ako rito. Please help me fix this. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Isang ngiting punong-puno ng pagkasuklam at malalim na pagkakaunawa sa katotohanan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Sa nagmamakaawang asawa, ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Ngunit ang bawat salitang binitawan niya ay may talim na mas masakit pa sa anumang sugat sa katawan. Ang isang lalaking sinisisi ang kanyang sariling ina at ang babaeng pinili niyang itabi sa pagtulog para sa sarili niyang mga kasalanan ay hindi kailanman matatawag na lalaki. You are a coward, Tristan. Matagal ko ring nabulag ang sarili ko sa pag-aakalang magbabago ka. Pero ngayon, nakikita ko na ang tunay mong anyo. Wala kang paninindigan. Kasabay ng kanyang mga huling salita, dumating ang mga unipormadong pulis upang ipatupad ang utos ng hukuman dahil sa paglabag ni Tristan sa itinakdang layo niya kay Isabel. Habang inaalalayan si Tristan patungo sa kanilang sasakyan, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang telepono mula sa bulsa ng lalaki. Kinuha ito ni Isabel at nang makita ang pangalan ng isang pampublikong ospital, mabilis niya itong sinagot. Ang tinig sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at pag-aalala. Isang doktor
mula sa isang siksikang pasilidad. Hello, Mr. Alencar. Kailangan niyo pong magpunta rito ngayon din. Ang pasyenteng si Clarice ay kasalukuyang nasa gitna ng mahirap na panganganak sa loob ng ating charity ward. Dahil sa kakulangan ng pondo, hindi namin siya mailipat sa mas maayos na kwarto. Kailangan namin ang inyong lagda at pambayad para sa operasyon. Isang matinding katahimikan ang namayani sa paligid. Tumingin si Isabel kay Tristan na ngayon ay wala nang magawa kundi ang umiyak sa harap ng mga pulis dahil sa kawalan ng pera at kapangyarihan. Ang tadhana ay tila may sariling paraan ng pagbawi. Ang babaeng naging dahilan ng pagtatapon sa ina ni Isabel sa malamig na pasilyo ng charity ward ay doon din ngayon naghihingalo upang magluwal ng bagong buhay sa ilalim ng parehong siksikan at kulang na serbisyo. Ang ironya ng sitwasyon ay sumugat ng malalim sa puso ni Isabel, nag-iiwan sa kanya sa gitna ng pagtitimbang sa pagitan ng hustisya at ang natitirang bahid ng kanyang pagiging tao. Habang pinapanood niyang isakay si Tristan sa sasakyan ng mga pulis, naiwan si Isabel na nakatayo sa dilim bitbit ang bigat ng isang desisyon na magtatakda kung siya ba ay magiging tulad din ng mga taong sumira sa kanya o mananatiling tapat sa kanyang sariling dangal. Ang bawat pagguho ay nagsisimula sa isang tahimik na bitak hanggang sa ang buong pundasyon ay tuluyan ng bumigay sa bigat ng sarili nitong mga kasalanan. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Alencar, ang katahimikan ay binalot ng isang uri ng pait habang ang mga tauhan mula sa bangko ay isa-isang naglalagay ng mga pulang marka sa mga kagamitang dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan. Nakatayo si Doña Martina sa gitna ng sala mahigpit na nakahawak sa isang mamahaling florera na tila ba ito ang huling bagay na magliligtas sa kanya mula sa paglubog. Subalit ang batas ay walang kinikilingan. Sa isang hudyat ng punong opisyal, sa pilitan siyang pinalabas ng bahay. Ang paglapat ng mabigat na bakal sa kandado ng pintuan ay nagsilbing huling tuldok sa kabanata ng kanilang paghahari. Iniiwan ang matandang babae sa gitna ng kalsada. Bit-bit lamang ang kanyang nag-iisang natitirang bag at ang kanyang nadurog na dangal. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang siksikang pampublikong ospital, ang hanging umiihip ay hindi nagtataglay ng lamig, kundi ng init ng katawan ng napakaraming tao at ang amoy ng luma at maruming gamot. Walang makina ng aircon na nagbibigay ng ginhawa, tanging ang mga sirang electric fan na pilit na nag-iikot ng mainit na hangin sa paligid. Doon sa gitna ng isang charity ward, kung saan ang mga pasyente ay magkakadikit ang mga kama, nakahiga si Clarice. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa matinding pagod at sakit ng pagluluwal ng sanggol ng walang sapat na tulong medikal. Walang mga nurse na tumatakbo sa bawat tawag niya, walang malambot na unan at walang katahimikan. Ang kabalintunaan ng tadhana ay malupit. Ang parehong pasilyo kung saan niya itinaboy ang ina ni Isabel ay doon din siya ngayon nakikipaglaban para sa sarili niyang buhay at sa buhay ng kanyang anak. Habang nagaganap ang lahat ng ito, natanggap ni Tristan ang pinal na desisyon ng hukuman sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Ang hatol na isestafa at malawakang pandaraya sa korporasyon ay nangangahulugan ng maraming taon ng pagkakakulong malayo sa mga luho at kalayaang dati ay inabuso niya. Ang kanyang pangalan na dati ay tinitingala sa mundo ng medisina ay isa na ngayong mantsa na kailanman ay hindi na mabubura. Nakatayo si Isabel sa harap ng isang malaking screen sa loob ng kanyang opisina, pinapanood ang balita tungkol sa pagkuha ng bangko sa mga ari-arian ng mga Alencar. Isang malalim at mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nila, wala siyang naramdamang matinding saya o halakhak ng tagumpay. Ang tanging naroon ay isang malalim na pakiramdam ng kaluwagan na tila ba ang isang mabigat na pader na nakaharang sa kanyang paghinga
Sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng nagiba. Ang katarungan ay hindi laging matamis. Minsan ito ay isang tahimik na pagtanggap na ang bawat tao ay tatanggap ng bunga ng kanilang sariling mga itinanim. Isang matinding dagok pa ang sumampal kay Doña Martina nang dalhin niya ang kanyang huling mamahaling bag sa isang kilalang pawn shop, umaasang makakakuha ng sapat na pera upang makahanap ng matutuluyan. Subalit nang suriin ito ng eksperto sa ilalim ng maliwanag na ilaw, isang mapait na katotohanan ang lumabas. Ang bag na inakala niyang kanyang huling kayamanan ay isa palang mahusay na pagkakagaya isang peke na walang anumang halaga. Ito ay ang parehong bag na ibinigay sa kanya ni Tristan bilang regalo sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon. Ang buong buhay na itinayo nila sa ibabaw ng kasinungalingan ay tuluyan ng nalusaw hanggang sa wala nang natira, kundi ang hubad na katotohanan ng kanilang kahirapan. Sa gitna ng katahimikang ito, bumukas ang pinto ng opisina ni Isabel. Pumasok si Gabriel na may dalang isang uri ng liwanag sa kanyang mga mata na matagal nang hindi nakikita ni Isabel. Lumapit ang lalaki sa kanya, ang kanyang mga hakbang ay hindi nagmamadali, puno ng isang uri ng emosyon na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Isabel. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip ay hinawakan niya ang balikat ni Isabel at tinitigan siya ng may buong katapatan. Isabel, may magandang balita ako mula sa pasilidad. Hinihintay ka na ng mama mo. Gising na siya. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na ulan na naghugas sa lahat ng natitirang dumi ng nakaraan sa puso ni Isabel. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha ng dalisay na kaligayahan. Sa wakas, ang kanyang pinakamalaking panalangin ay dininig ng langit. Ngunit sa gitna ng masayang balitang ito, isang bahagi ng kanyang isipan ang napatanong. Matapos ang lahat ng unos na nagpaguho sa mundo ng mga alengkar, handa na ba ang kanyang puso na harapin ang muling pagkabuo ng kanyang sariling buhay sa piling ng lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng dilim? Ang amoy ng dagat ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin sa probinsya, nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait ng lungsod kay Isabel. Sa isang tahimik na rest house na malapit sa dalampasigan, pinagmamasdan niya ang kanyang ina na si Aling Rosa na nakaupo sa isang tumba-tumba, dahan-dahang bumabalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga masakit na alaala ng nakaraan. Lumapit si Isabel at lumuhod sa paanan ng kanyang ina, hinawakan ng mga kamay nito na unti-unti nang nagkakaroon ng init. Ang masaganang pagluha ni Aling Rosa ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Pasensya ka na, anak. Naging pabigat ako sa iyo. Kung hindi dahil sa sakit ko, hindi ka sana nakaranas ng ganoong kalupitan mula sa mga alengkar. Patawarin mo ang mahina mong ina. Agad na umiling si Isabel. Ang kanyang lalamunan ay nanikip sa matinding pagmamahal. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Isinasandal ang kanyang mukha sa kandungan nito, habang ang kanyang sariling mga luha ay dahan-dahang bumabasa sa tela ng damit ni Aling Rosa. Ang bawat paghikbi ni Isabel ay puno ng katotohanan. Para sa kanya, ang kaligtasan ng kanyang ina ang pinakamalaking yaman na hindi mapapantayan ng anumang ginto o kapangyarihan ng pamilya Valenza. Sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, ang pagdating ng isang pamilyar na sasakyan ay nagdala ng panibagong liwanag sa paligid. Binisita sila ni Gabriel, bitbit ang mga paboritong kakanin ni Isabel na madalas nilang pagsaluhan noong mga bata pa sila. Ang presensya ng lalaki ay nagbigay ng kulay sa tahimik nilang hapon. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahel ang langit, nagpasya sina Isabel at Gabriel na maglakad sa dalampasigan. Ang bawat hakbang nila sa malambot na buhangin ay sinasabayan ng mahinang hangin na nagdadala ng amoy ng alat at pag-asa.
Huminto si Gabriel sa kanyang paglalakad at hinarap si Isabel. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit tiningnan niya. Nang malalim ang babae ang kanyang mga mata, ay nagtataglay ng isang uri ng katapatan na nagpapabilis sa pagtibok ng puso ni Isabel. Marahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na nililipad ng hangin at tumatakip sa mukha ni Isabel. Ang init ng kanyang mga daliri na bahagyang dumampi sa pisngi ng babae ay nagdulot ng isang banayad na panginginig sa buong katawan ni Isabel, isang uri ng pakiramdam na nagpapahilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Isang hakbang pa ang ginawa ni Gabriel upang paikliin ang distansya sa pagitan nila sapat na upang maramdaman ni Isabel ang bawat hininga ng lalaki. Hindi mo na kailangang buhatin ang buong mundo nang mag-isa, Isabel. Nandito na ako at hinding-hindi na kita hahayaang masaktan muli. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pait at takot na naipon sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng natunaw. Umiyak si Isabel hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding ginhawa na sa wakas ay mayroon na siyang sandigan na hindi siya tatalikuran. Isinandal niya ang kanyang ulo sa matipunong balikat ni Gabriel, hinahayaan ng sarili na lamunin ng kalinga at proteksyon na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang tahimik nilang sandali sa harap ng dagat ay tila isang pangako ng bagong simula, isang pahina na wala ng bakas ng pang-aapi. Gayunpaman, ang pagbabalik nila sa rest house ay sinalubong ng isang hindi inaasahang bagay. Isang puting sobre ang nakapatong sa mesa, may tatak ng kawanihan ng mga bilangguan. Kinuha ito ni Isabel nang may pag-aalinlangan. Nang makita niya ang pangalan ni Tristan na nakasulat sa sulok ng sobre, ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay bahagyang nayanig. Nakatitig siya sa sobre habang ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa bigat ng nakaraang pilit na kumakatok sa kanyang bagong buhay. Bubuksan ba niya ang pinto para sa huling hirit ng pagsisisi ng taong sumira sa kanya? O hahahayaan na lamang itong mabulok sa anino ng kahapon? Ang malamig na puting papel sa pagitan ng kanyang mga daliri ay tila isang huling piraso ng kadena na nag-uugnay sa kanya sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Sa loob ng tahimik na silid ng rest house, dahan-dahang binuksan ni Isabel ang sobre mula sa bilangguan. Ang bawat salitang nakasulat doon ay puno ng pagsisisi ni Tristan, ngunit sa likod ng bawat pangungusap ay naroon pa rin ang pamilyar na tono ng paninisi sa ibang tao. Isinisisi pa rin nito ang lahat kay Doña Martina at kay Clarice. Tila ba isa siyang inosenteng bata na naligaw lamang ng landas. Tinitigan ni Isabel ang sulat nang walang anumang galit o pait sa kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang tunay na paglaya ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa kawalan ng pakialam sa mga taong sumira sa kanya. Kinuha ni Isabel ang isang maliit na kandila sa ibabaw ng mesa. Inilapit niya ang dulo ng sulat sa nagliliyab na apoy. Dahan-dahang kinain ng liwanag ang mga salita ng panlilinlang. Ang papel ay unti-unting naging itim na abo hanggang sa tuluyan na itong tinangay ng hangin palabas ng bintana. Wala siyang naramdamang kahit anong bigat. Sa halip isang malalim na ginhawa ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat bakas ng pamilya Alencar ay tuluyan na niyang ibinaon sa limot kasama ng abo na naglaho sa dilim ng gabi. Lumipas ang ilang buwan at bumalik si Isabel sa Valencia Hospital hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang pinunong nagdadala ng tunay na pagbabago. Ang ospital na dati ay simbolo ng diskriminasyon at kasakiman ay isa na ngayong kanlungan ng pag-asa. Ang charity ward na dati ay madilim at siksikan ay mayroon na ngayong pinakamataas na pondo at ang bawat mahirap na pasyente ay tinatrato ng may dangal tulad ng isang mahalagang panauhin. Habang naglalakad si Isabel sa mga pasilyo, nakikita niya ang mga ngiti ng mga pamilyang nabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay, mga ngiting kailanman ay hindi niya nakita
noong panahon ni Tristan. Paglabas ni Isabel sa pangunahing pintuan ng ospital, sinalubong siya ng isang biglaang pagbuhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa mainit na semento ay naglalabas ng amoy ng basang lupa, tila naghuhugas sa lahat ng natitirang alikabok ng nakaraan. Sa di kalayuan nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na naghihintay sa kanya. Si Gabriel, may hawak na isang malaking itim na payong, ay matiyagang nakatayo sa gitna ng ulan, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Isabel. Ang bawat hakbang ni Isabel patungo sa kanya ay puno ng katiyakan at kapayapaan. Nang makasilong si Isabel sa ilalim ng payong ni Gabriel, tila tumigil ang ingay ng mundo. Ang bawat patak ng ulan sa paligid nila ay naging isang banayad na musika. Tinitigan nila ang isa't isa, at sa mga mata ni Gabriel ay nakita ni Isabel ang isang tahanan na hindi na niya kailangan pang pagtrabahuhan o pagdusahan upang maging karapat-dapat. Marahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at hinawakan ng pisngi ni Isabel. Ang init ng kanyang balat ay nagbigay ng isang panginginig na puno ng pag-ibig at paggalang. Yumuko ang lalaki at marahang idiniin ang kanyang mga labi sa noo ni Isabel, isang halik na nagpapahayag ng proteksyon at pangako. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumaba sa kanyang mga labi, isang matamis at banayad na pagtatagpo na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay nagpapahilom, hindi sumisira. Magkasabay silang lumakad palayo sa ilalim ng iisang payong habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila isang saksi sa isang bagong simula na itinayo sa ibabaw ng katapatan at katarungan. Ang nakaraan ay tuluyan ng nahugasan at ang hinaharap ay kasing liwanag ng pag-asang dala ng bawat bagong hininga. 3 taon ang mabilis na lumipas na, tila isang ilog na naghugas sa lahat ng pait at dumi ng nakaraan. Sa malawak at luntiang hardin ng mga Valenza, ang sikat ng araw ay banayad na sumisilip sa pagitan ng mga dahon, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa paligid. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga namumukadkad na bulaklak at ang masayang ingay ng mga bata na nagtatakbuhan sa damuhan. Malayo na ang narating ni Isabel mula sa madilim na pasilyo ng ospital kung saan siya dating nanalangin para sa hininga ng kanyang ina. Ngayon, siya na ang tumatayong liwanag ng Valenza Medical Foundation, isang institusyong nagbibigay ng libre at dekalidad na serbisyo sa mga taong tulad niya noon ay walang boses at walang pambayad. Sa isang sulok ng hardin, nakaupo si Aling Rosa sa isang komportableng upuan, masiglang nakikipag-usap sa mga kaibigan. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng sakit, kundi puno ng kapayapaan na tanging ang pagmamahal ng isang anak ang makakapagbigay. Pinagmamasdan siya ni Isabel, mula sa malayo ang kanyang puso, ay nag-uumapaw sa pasasalamat. Nalaman niya kamakailan ang balita tungkol kay Doña Martina. Ang matandang babae ay pumanaw sa loob ng isang pampublikong ward, ang mismong lugar na dati ay kanyang rinedunda at minaliit. Namatay siyang nag-iisa, walang alahas na maisasangla at walang anak na hahawak sa kanyang kamay. Si Tristan naman ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling mga maling desisyon sa loob ng rehas, habang si Clarice ay patuloy na nakikipaglaban sa hirap ng buhay bilang isang nag-iisang ina. Hindi naramdaman ni Isabel ang anumang kurot ng saya sa kapahamakan ng iba. Sa halip naramdaman niya ang isang malalim na pagpapatawad, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Pinili niyang bitawan ang laso ng galit upang hindi na ito muling makasira sa kagandahan ng kanyang kasalukuyan. Naramdaman ni Isabel ang pamilyar na init ng mga kamay ni Gabriel na dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki, nilala sa pangpakiramdam ng tunay na kaligtasan. Sa loob ng 3 taon ng kanilang pagsasama,
Hindi kailanman nagkulang si Gabriel sa pagpapadama sa kanya kung gaano siya kahalaga. Ang bawat halik nito sa kanyang buhok at ang bawat mahigpit na hawak sa kanyang kamay ay nagsisilbing paalala na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang sakripisyo na uubos sa iyong pagkatao, kundi isang lakas na magpapatatag sa iyong kaluluwa. Lalim ng iniisip mo, Chairwoman. Bulong ni Gabriel ang kanyang tinig ay may halong lambing at biro na palaging nagpapangiti kay Isabel. Iniisip ko lang kung gaano ako ka-chost na nandito tayo ngayon. Sagot ni Isabel habang hinahawakan ang mga kamay ni Gabriel na nakayakap sa kanya. Dati pangarap ko lang ang ganitong katahimikan. Ngayon, it's my reality. Hinarap siya ni Gabriel at tinitigan ng may buong pagsamba. You deserve all the happiness in the world, Isabel. At nandito ako para siguraduhing hinding-hindi na mawawala ang ngiting yan. Marahang idiniin ni Gabriel ang kanyang noo sa noo ni Isabel isang sandali ng matinding koneksyon na hindi nangangailangan ng maraming salita. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang buhay na patunay na matapos ang pinakamalakas na unos, palaging may bahagharing naghihintay para sa mga pusong marunong lumaban at maniwala sa sariling halaga. Ang kwento ni Isabel ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng yaman o paghihiganti sa mga nangapi sa kanya. Ito ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa loob. Ang pagtitiis ay may hangganan at ang pagpili sa sarili ay hindi isang kasalanan, kundi ang simula ng tunay na paghilom. Sa dulo ng mahabang kalsada ng pagdurusa, natutunan ni Isabel na ang pinakamahalagang operasyon na kanyang nagawa ay ang muling pagbuo sa kanyang sariling nadurog na puso. At sa bawat paghinga ng kanyang ina, sa bawat yakap ni Gabriel at sa bawat pasyenteng kanyang natutulungan, ang kanyang muling pagsilang ay patuloy na nagniningning isang liwanag na kailanman ay hindi na muling mapapatay ng dilim ng nakaraan.